Pero remember, dinisaon mga kababayan ni Saldico, si Orly Otesa, hindi man na niya yan sa akin talaga naka-detail, kundi sa aking pamilya. Pero umalis na nga po. At based sa background ni Gutesa, before na ma-assign mga kababayan siya as security ng pamilya ni Saldico, na-assign pala siya bilang security ni General Bantag, ni Faildon ng Customs, panahon ni Digong, ni Andanar, yung PCO Secretary, si Martin Andanar, saka yung pinaka-mayor na personality, si Sara Duterte. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O yung surprise witness mga kababayan sa Senado ni Marcoleta, ang sabi ni Ping Lacson, nag-announce ngayon, kasi si Ping Lacson mga kababayan, babalik siya as chairman committee ng Blue Ribbon. Yung ibang mga senador kasi ayaw man pong humawak ng Blue Ribbon. Mabigat ang obligasyon ngayon ng Blue Ribbon Committee. So, inaasahan na si Ping Lacson babalik as chairman ngayong darating na November sa pag-resume ng Senate session. Ang sabi ni Ping Lacson, plano niyang imbitahan muli si Orly Gutesa. Yan o. Very important witness, planong imbitahan ni Lacson sa Blue Ribbon hearing. Sabi niya dito sa kanyang post ngayon pala, October 25 sa X, if elected again as Blue Ribbon Chairman on November 10, our hearing will resume November 14. To help speed up the filing of airtight cases against some politicians, DPWH officials, and errand contractors, we will invite, among others, a very important witness and retired technical sergeant Orly Gutesa to shed more light on his sinumpaang salaysay. Tapos, magkakaalaman na po mga kababayan. Ang problema nito kung tuluyan ang magtago si Gutesa. Kasi nabuking mga kababayan yung kanyang sinasabing sinumpaang salaysay. Pigi yung notaryo. So sabi ni Lacson, napag-usapan na nila ni Senate President Tito Soto ang posibilidad na maibalik sa kanya ang pagiging chairman ng committee matapos siyang magbitiw sa pwesto noong Oktubre. So plano niyang imbitahan nitong si Orly Gutesa na nagpakilala bilang dating security escort daw ng dating kongresista na si Saldico. Pero remember, dinisaon mga kababayan ni Saldico, si Orly Gutesa, hindi man na niya yan sa akin talaga naka-detail, kundi sa aking pamilya. Pero umalis na nga po. At based sa background ni Gutesa, before na ma-assign mga kababayan siya as security ng pamilya ni Saldico, na-assign pala siya bilang security ni General Bantag, ni Faildon ng Customs, panahon ni Digong, ni Andanar, yung PCO Secretary, si Martin Andanar, saka yung pinaka-mayor na personality, si Sara Duterte. Na-assign pala kay Sara Duterte. Kaya kaduda-duda, mga kababayan, yung surprise witness ni Marcoleta. So tingin natin, kasi piniki po yung mismong notaryo ng kanyang sinumpaan sa salaysay. Malamang pati yung laman ng kanyang affidavit po, piki. Di ba? Nagawa mong pikiin yung notaryo. Anong rason na hindi piki yung mismong laman, yung content mga kababayan ng kanyang affidavit, hindi piki. So ngayon, bakit po siya magsisinungaling sa ilalim ng panunumpa? Ang sagot niyan mga kababayan, napakasimple. May script kasi. Kaya nang binabasa yung script, pinapabasa mismo ni Marcoleta. Basahin mo anya para wala kang malampasan. Kaya makikita ninyo, talagang desperado yung grupo na nasa likod po ni Gutesa. Gamit ang posibleng mga bayarang testigo po. Yan ang mga possibility po. Kaya nga po nang imbita ng DOJ, hindi sumipot. Bakit hindi kasi sipot? Kasi siyempre, hindi niya kayang idepensa yung kanyang kwento or patunayan yung kanyang kwento pag siya po krinos-examine. So, kaabang-abang ito pong susunod na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee
kung ito pong si Gutesa, sisipot ba o hindi? Yun ang ating abangan mga kababayan. Pag hindi sumipot, alams na. Di ba? So makikita natin sa kwento, if you just analyze it very carefully, lumalabas talagang peki ang kwento ni Gutesa. Sinadyang gumawa ng kwento, inilagay po, sinulat sa isang affidavit para magmukhang totoo. Yung abogado mga kababayan na nakasulat sa notaryo yung pangalan, walang kaalam-alam pala po. Si Atty. Tetsi Rose Espera, sabi ni Atty. Espera, hindi ako anyang pumirma niyan. Ngayon, kung piki mga kababayan yung dokumento, ang tanong, sino yung mastermind ng script? Na mas familiar pa po, si Marcoleta kaysa sa nag-execute ng affidavit. Ito po ang ebidensya, recorded. Tawanan sila. Madali, kung ano yung nakasulat yung nababasahin mo. Marcoleta, huwag ka kanyang magmamadali. Kung ano nakasulat, yun ang babasahin mo. Paragraph 20 niya. Tingin ninyo, sino yung may gawa ng script? Idiot na lang po ang hindi makaintindi talaga at hindi maulaan kung sino yung may gawa ng script. Pero ang malinaw mga kababayan, talagang si Marcoleta ang siya mismo ang nagdala ng testigo kay Gutesa sa Senado bilang surprise witness. Hindi na isa ilalim mga kababayan sa usual vetting process. Bigla na lang po inarap ni Marcoleta sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Doon pa lang po, may problema na. Diba? So, dahil peki yung notaryo, masasabi natin mga kababayan, si Gutesa nagsinungaling mismo sa harap ng Senado. Kasi tinanong pa siya kung totoo yung notaryo, totoo niya. So matatandaan natin mga kababayan, si Ping Lacson mismo ang nagbigay ng babala. Yan sa report po ng One News. Surprise witness may be liable for perjury, sabi po ni Ping Lacson. Pero sabi ni Lacson, the alleged false notarization niya is just a side issue as he vowed not to get distracted from the aim of the panel to expose the kickback scheme in ghost and substandard flood control projects. Sabi ni Ping Lacson, if it is proven niya that he lied and that he did not face the notary public in the document, then he can be charged with perjury, which the committee can recommend in its report, sabi po ni Ping Lacson. So makikita ninyo po dito ang DDS fingerprint. It's all over, mga kababayan. Familiar na po yung pattern. Maglalabas ng witness, tapos magkikwentong sensational, may binibiktima, pero pag inimbestigahan, peke pala. At nang-invite ng DOJ, hindi sumipo. Di ba may bad faith mga kababayan? Kasi kung totoo yung sinasabi niya, di sana, nang in-invite siya ng DOJ, immediately, nag-appear siya doon para yung mini-mention niyang mga personalities na sangkot, kung saan nag-deliver siya ng mali-malitang pera, ng tawag niya basura, makasuhan po. Di ba? Wala Hanggang ngayon, hindi nagpapakita. Kaya sabi ni Ping Lacson, iimbitahin niya uli itong si Orly Gutesa. So makikita ninyo, sabi natin kanina yung pattern. Ito yung taktika na ginamit noon ni Digong. Scripted testimonies, taking whistleblowers, saka political smoke screens. Di ba ganyan yung ginawa nila mga kababayan kay dating Senadora Laila de Lima? Ngayon ML Party List Representative na. Kaya tingnan ninyo, after more than 6 years, napawalang sala po si Laila de Lima. Kaya lang naipakulong pa rin. Di ba po? Napaniwala po tayo na si Laila de Lima sangkot sa droga.
Yun pala, ginawan lang ng kwento. Afterwards, yung mga testigo po na ginamit, isa-isang nag-retract ng kanilang testimony. Kita ninyo, mga kababayan. So wag na po tayong pauulit sa mga taktika nila. Ito yung ginagamit nila ngayon para siraan si Martin Romualdez. Pag nagtagumpay sila kay Martin Romualdez, isusunod nila si PBBM. Kasi gusto nilang iupo si Sara. So ito yung mga kababayan pagpapakita ng desperation. Mga desperado na po. Kahit sinungaling, gagamitin nila. Kahit kasinungalingan, gagamitin po nila. Sa bagay, sanay sila sa ganyan. Gagamitin nilang testigo kontra doon sa mga tinuturing nilang kalaban sa politika. Pero ngayon, I think, hindi na po uobra yung kanilang script. Kasi booking na po ang kanilang taktika. Diba po? So, makikita ninyo kung paano baluktutin ang kwento ng mga DDS. Ito yung style nila. Distortion ng mga kwento. And DDS propaganda. Kapag hindi nila kayang patunayan po sa korte, ilalabas nila sa Senate hearing. O kung hindi, sa media. At gawing circus. Ngayon, kapag nahuli sila sa kanilang kasinungalingan, biglang pa-victim. Ganon umiikot mga kababayan ng kanilang style ng propaganda. So, kailangan po magtulong-tulong tayo sa pag-expose ng kanilang mga kasinungalingan. Kasi minsan, marami pa rin nauuto nila, naniniwala sa kanilang mga kwento. Mga kwentong kasinungalingan. Kasi iisa lang po ang kanilang objective. From the very beginning po, siraan si Martin Romualdez at tuluyang pabagsakin ang Marcos administration. Ganon ang kanilang objective mga kababayan. Ultimate objective. Hindi man nila po tinatago. Lagi nilang kinikwento. Harap-harapan. Yan ang script ng kanilang mga influencer sa social media. So tingin natin yung testimony po ni Gutesa. Walang saysay yun po mga kababayan. Worthless. Bakit? Piki po yung piki yung notaryo. Kung piki yung notaryo, malamang sa malamang, piki din yung laman. Ganon lang yun mga kababayan. Kasi kung totoo yung sinasabi mo, bakit hindi mo pinanotaryuhan sa totoong abogado? Bakit yung notaryo, peke? Ibig sabihin, hindi ka humarap talaga doon sa nagnotaryo. Takot ka siguro ma-interview muna kung totoo yung iyong sinasabi. Di ba? Pero ang nakakalungkot, talagang insistido si Marcoleta na basahin yung script. So sa pagpresenta po ni Marcoleta ng isang tainted witness, iniinsulto niya yung intelligence ng publiko. Malinaw na ginagago ni Marcoleta ang ating mga mamamayang Filipino. At lumalabas, pati yung ating hustisya, nilaso na niya. So hindi na po ito batas. Circus na po ito. Ang ginawa doon sa Senado. Yan ang nakakalungkot mga kababayan. Kung circus niya, Mr. Maravilla, sino yung ringmaster? Sino pa yung nagpresenta? Diba? So malinaw mga kababayan, ang kwento ni Gutesa ay isang DDS script, fake seal, full of lies. Kaya nga po, siya mismo na nag-execute ng affidavit po, hindi siya mismo familiar ng kanyang in-execute na affidavit. Saan ka nakakitang? Ikaw nag-execute, ikaw yung nagkwento, hindi ka familiar. Kailangan bang turuan ka ng senador na nagpresenta sa iyo bilang surprise witness? Ito yung ebidensya. Kaya nagtatawanan yung mga tao doon. Gumakamot-kamot sa ulo si Gutesa. Sa magmamadali, kung ano yung nakasulat yung nababasahin mo. Paragraph 20 niya. Pulpo lang ang hindi makaintindi na hindi yun script. Unless gusto mong matawag na pulpol, o di sige, paniwalaan mo yung kwento ni Gutesa na testigo ni Marcoleta. Paniwala kayo kay Marcoleta. Kung gusto mong matawag na pulpol, moron, idiot.
Ang maniwala sa kwento nila, mga kababayan, hindi na kayo na nadala ang napakalaking ebidensya, yung ginawa nila kay Laila de Lima. Di ba? Kaya si Laila de Lima ngayon nakabalik po sa politika. Isa na siyang congresswoman, mga kababayan. Ginawa ng kasinungalingang kwento ng administrasyon ni Digong. Yon ang ginagawa ngayon. The same script of lies para siraan po si Martin Romualdez. And ultimately, ang target po, ang pagpatalsik sa ating Pangulo. BBM. Payag kayo sa ganon? Ayan man lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.